Muli isang mapagpalang araw sa lahat. Ating muli pinagdiwang ang araw ng Pasko ng pagsilang ni Jesus. Tumayo na po ang lahat at sabay ng koro sa pagbungan ng amin. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin ng lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya nabatiin niyo muna yung bawat isa. Merry Christmas. Sa bawat po ang nakasimangot, ano? Ayan. Kung nakasimangot yung katabi niyo, sabihin niyo, hindi na kayo. Ayan. Bawal ang nakasimangot. No? Ngayong araw na ito ay tayo tunay na dapat na may kagalakan sa ating kalooban sa apat na linggo nating paghihintay. No? Sa panahon ng Adviento, tayo ay dumating sa araw na kung saan ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ni Kristo. At sa pasimula ng ating pagdiriwang, pagsisihan at aminin muna natin ang ating mga nagawang mga pagkukulang, hihingi ito ng kapatawaran sa ating Diyos upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel na kabanalan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maipagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga buhong-buog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig ang tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tangguli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay likha ng Diyos ang sasilupo at siya ang inalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magiging na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak.
Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paano higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya ay higit na dihamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susubuin na ng Diyos ang kanyang muglong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo mo po ang Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw at na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Napalito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Isang maligayang Pasko po muli sa inyong lahat. Hindi sila maligaya. Maawitan muna natin ang isang happy birthday si Jesus. Yan. Oh. So mga minamahal na kapatid, kaya nga sabi ko, bawal ang nakasimangot. Ayan, tingnan niyo yung katabi niyo, kung nakasimangot yan, baka hindi ka nakatanggap ng gift ng regalo, ha? Ayan, sinigyan nyo na lang. Ayan. So, mga kapatid, ang Pasko ay pagdiriwang na kung saan, sabi nga, pinagdiriwang natin matapos ang 4 na linggo ng Adbyento, tayo ay nagsumikap na makaabot sa araw na ito at yung mga simbang gabi na pinagpuyatan natin, nagsakripisyo para sa dakilang kapistahan na ito ng pagsilang ni Kristo. Pero ano nga ba talaga ang tunay na pagdiriwang na nasa kalooban natin sa araw na ito? Ano nga ba talaga yung Pasko? Maliban sa ito yung pagsilang ni Kristo. Alam natin na yung Pasko ay ang pagkakatawang tao ng Diyos. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was God. At yung salita na ito ay nagkatawang tao. At ito yung ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Ang pagkakatawang tao ng Diyos. Kaya nga, sa Paskong ito, nakita natin kung paano ibinaba ng Diyos ang kanyang sarili. The humility of the incarnation, sabi nga ni San Francisco ng Assisi. Ang kababaang loob ng Diyos ipinapakita sa araw na ito. Diba? Kung alam natin lahat ang history ng Belen, saan nagsimula? Kay San Francisco ng Assisi. Si San Francisco, yung unang Belen sa Greccio, na kung saan ay nilagay, nila doon ang isang crib at ginanap ang pagdiriwang ng Eucharistia. Doon nagsimula yan. More than 800 years ago. Kaya meron tayong mga bilig, meron tayong mga sabsaban. Pagpapakita ng kababaang loob ng Diyos. Sapagkat alam namin na ang Diyos ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Pinakadakila. Pero, nagpakababa. Nagkatawang tao, naging katulad ng bawat isa sa atin, maliban sa kasalanan. At ginawa ito ng Diyos dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa atin. At ito yung ating ipinagdiriwang mga kapatid. Yung kababaang loob ng Diyos, yung kanyang dakilang pagmamahal sa sanlibutan, na hindi niya hinayaan na tayo ay mawalay sa Kanya. Kaya ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus.
na ang ating Panginoong Hesus na ito ay nagbigay din ng lahat-lahat sa Kanya. Ibinigay ang Kanyang sariling buhay sa atin. Alam natin, nakipamuhay siya sa bawat isa. Nakisama, marahil nung bata siya, nakipaglaro siya sa kanyang mga kasamang kabataan. Kung kaya nga, ang Diyos na nagkatawang tao, alam niya ang nasa ating kalooban. Alam niya yung mga hirap na meron tayo. Alam niya yung kasiyahan, kagalakan na nararamdaman natin. Alam niya ang kung anong nasa kalooban natin, sapagkat ito ay naranasan niya nang siya ay nagkatawang tao. Kung kaya nga, mga minamahal na kapatid, naging katulad tayo ng Diyos, nagkatawang tao sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Nagpakababa. At ito yung hamon sa atin ng Kapaskuhan, ang kababaang loob na ginawa ng Diyos, na wala nang hihigit pa sa kababaang loob na ginawa niya. Siya yung pinakadakila sa lahat, pinakamakapangyarihan, pero nagpakababa. At hindi lang siya nakontentong naging tao, di ba? Hindi siya nakontento naging si Jesus bilang ating Diyos, naging tao. Ano pa ang ginawa niya? Nagsakripisyo sa krus. Kaya hindi doon natatapos yung pagliligtas ng Diyos. Nandoon sa krus, nagpakababa, inako yung ating mga kasalanan. At hindi lang doon natapos yung kanyang pagpapakababa, dahil sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na Eucharistia, araw-araw, ibinibigay niya yung kanyang buong sarili sa atin, sa anyo ng tinapay at alak, ang katawan at dugo ni Kristo na siyang ating tinatanggap. Ganyan ang kababaang loob na meron ang Diyos. Diyos, pero tinatanggap natin sa anyo ng tinapay at alak. Kung kaya nga, ito yung dapat natin ipagsaya, ipagdiwang, dahil yung pagmamahal ng Diyos ay nararamdaman sana natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Binigay ng lahat ng Diyos. At ito yung ginagawa natin ngayong Kapaskuhan, di ba? Kaya tayo nagbibigayan. Ang Pasko ay pagbibigayan. Sapagkat una nang nagbigay ang Diyos sa atin, ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya na yung pagbibigay natin, yan ay bunga lang ng ating tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Dahil tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. Kasi kung sino mang tumanggap sa Diyos, sa kanyang puso, sa kanyang sarili, ang bunga nito ay pagiging mapagbigay, mapagmahal, mapag-unawa. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, tunay na nawa ang kagalakan nasa ating kalooban. Hindi dahil na meron tayong natatanggap na kung anumang mga material na bagay. Dahil sa araw na ito, sa ating pagdiriwang, ang tinatanggap natin ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao, na nakipamuhay sa atin, kasama natin araw-araw. Marahil kailangan lang natin tingnan ang Diyos hindi sa malayo. No? Baka hinahanap natin ang Diyos na isinilang na ito sa sabsaban, tapos na ho yun. Nangyari na more than 2,000 years ago. Kung kaya nga yung pagsilang ng ating Panginoon, hindi na lamang doon sa sabsaban, kundi nawa isilang ang ating Panginoon, tunay na isilang sa ating puso. At magagawa lang natin ito, mararamdaman lang natin na si Kristo ay isinilang sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Kaya nga, ang Pasko ay pagmamahalan, pagpapatawaran, pag-uunawaan, pagbibigayan.
Napakaraming magagandang masasabi natin tungkol sa Pasko. Katunay na ang Pasko ay pagmamahal at ito ay pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kababaang loob. At ang kababaang loob na ito nawa, mga kapatid, ang magpaligaya sa ating buhay. Simple man ang ating selebrasyon, wala man tayong natanggap na mga bagong gamit o anumang mga material na bagay, pero kung kapiling natin ang ating pamilya, tayo ay nakapagpatawad, tayo ay nag-uunawaan, tayo ay nagmamahalan, ito'y sapat na upang tayo ay magsaya ngayong araw na ito ng Kapaskuhan at sa mga susunod na mga araw. Hindi ngayon natatapos ang Pasko. Di ba? Kasi sa atin, kung minsan, pagdating ng 25, kinabukasan, tapos na ang Pasko. Hindi. Dire-diretso pa yan. Extended pa nga tayo hanggang sa Santo Niño, di ba? Dahil meron pa tayong kapistahan ng Santo Niño. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagdiriwang ng mga Kapaskuhan na ito. Yung 8 araw na simula ngayon, 8 days of Christmas. Yung oktaba ng Pasko, dalawa lang yung merong pagdiriwang ng 8 araw na sunod-sunod na merong papuri sa Diyos talaga inaawit or ito man ay nire-recite. 8 araw, pagpasko ng pagsila at Pasko ng pagkabuhay. Merong oktaba ng Pasko. Dahil ito ang pinaka rurok ng ating pananampalataya. Nagsimula ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak sa pagsusugo niya at ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal na ipamuhay katulad natin upang hindi natin masabi, hindi naman alam ng Diyos ang mga bagay na ito. Hindi naman siya naging tao dahil naging tao siya, naging katulad natin. Kung ano yung nararamdaman natin, naramdaman niya ni Jesus. Kaya nung nangangaraw siya, alam niya yung kanyang sinasabi at ginagawa niya at ito ay kanyang tinutupad. Nung nangako ang Diyos sa pasimula pa nung nagkasala ang tao, tinupad niya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, walang dapat na ikalungkot ang bawat isa. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos, ang Emmanuel, ang ating tagapagligtas, ang tunay na manunubos. Kaya sa araw na ito, ang pagbati natin, maligayang Pasko, Merry Christmas. At ang Pasko, tunay na maligaya kung tayo ay nagmamahal at mayroong kababaang loob. Amen. Palakpakan po natin tayo. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniling, nanakot sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na mabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pag-ilito at huhukom sa mga bubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos na Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayo maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman
Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid na maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin ang ating mga personal na mga kahilingan sa ating Panginoon. Ganoon din ang lahat ng mga may intensyon sa misang ito. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon,
kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin mo ba, Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kawilan niya at karangalan, sa ating Panginoon, at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayon, dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiuli, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang umawi sa dilim, kaya ngayon ikay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagtunyi natin, ipahayag natin lahat ang misteryo ng pananampalataya. Kristo
Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inandiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. So, ngayon po ay pakinggan natin yung mga ilang pagbali mula sa iba't ibang komunidad ng ating Filipino community. Maligayang Pasko po. Palakpakan po natin maraming po sa lahat ng mga nagsumikap sa buong siyam na araw, siyam na gabi na tayo ay nagsama-sama at ngayong araw na ito, lahat ng mga tumulong para maging maging maayos ang takbo ng ating mga pagdiriwang sa lahat ng choir, sa lahat ng communities na nakibahagi sa mga parishioners na patuloy na nag-aanay, nagbibigay ng kanilang mga suporta sa ating parokya. Maraming salamat po. Nawa ang isinilang na mananako ang ating Panginoon ang patuloy na magbigay sa inyo ng biyaya sa ngayong Pasko at sa darating na mga araw. At ganoon din po ang sa darating po na linggo, December 28, 29, at saka 28, Sabado po, may misa na rin po tayo, for Saturday. Ito po ay sa kapistahan ng banal na mag-anak si Maria, Jose, at saka si Jesus. Kaya sana po ay makasimba tayo, bawat pamilya, kung may pamilya, buong pamilya nandito, makapagsimba, at may pagpapasibas tayo gagawin sa Sabado, Sabado po ng gabi. 8:15, balik po tayo sa normal, regular na schedule, 8:15.
At pagdating po sa January 1, ang ating pong misa ay ganitong oras din po, ano? Sa simbahan po tayo. Ayan, sa January 1. So, sana po makapagsimba rin tayo sa kapistahan ng anak, mahal na Birhen Maria. Hindi yun dahil bagong taon, ha? Ayan. Kundi ito ay pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen bilang ina ng Diyos. Kaya sana po ay makasimba rin tayo ng January 1. At ganun din po, search for Batang Santo Niño, paalaala, age 5 to 6. Open po ito, mag-register po kayo. At hanapin si Sis Anlin. At ganun din po ay salamat din sa lahat ng tindahan ng mga vendors natin nung nakaraang simbang gabi. Maraming salamat po muli sa kanilang pagsuporta rin sa ating mga gawain. At meron pa rin po tayong mga Bible Alive 2025, available pa rin po. Maganda rin po sa pangregalo, ayan, so pwede niyo po bumili. At yan din po ng calendar. At kung marapag po yung pastoral letter ni Bishop, pwede po kayong humingi po po yun. Ayan. So advance information para sa visita iglesia natin, gaganapin sa April, so pwede po magpa-register. Hindi pa po fix kung magkano yung ating contribution, pero ito na rin. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa ating mga pagdiriwang, at nawa po ay pagpalangin kayong lahat ng ating Panginoon sa lahat ng mga nag-serve sa araw nito at sa lahat ng mga nag-serve sa ating simbahan. Muli, maraming salamat at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Yung po kayo tanggapin ang pagbabasbas, ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi. Sa banal na araw nito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kanluran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.